Magandang gabi sa inyo, mga kagabi ng lagim. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang puyat na mundo kung saan ang bawat tunog ng telepono ay hindi nagdadala ng tulong kundi isang hatol ng permanenteng paglaho. Ihanda ang inyong mga sarili, patayin ang ilaw at pasukuin ang inyong tapang dahil tiyak na gagapang ang kilabot sa inyong mga balat. Simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Sa gitna ng siksikan at maingay na business district sa Iloilo City, nakatayo ang isang modernong gusali na tila hindi natutulog dahil sa naglalakihang call center companies. Dito nagtatrabaho si Trisha bilang isang customer service representative sa Floor 9. Isang palapag na kilala sa kakaibang lamig kahit patay ang mga aircon. Tuwing sasapit ang hating gabi, nag-iiba ang enerhiya sa paligid habang ang mga fluorescent light ay tila humihina ang kuryente. Karaniwan na ang ingay ng mga agents na nag-uusap, ngunit may isang sulok sa floor na laging iniiwasan ng lahat dahil sa mabigat na hanging dala nito. Si Trisha, na 25 taong gulang pa lamang, ay labis na nagtataka sa mga bulong-bulungan tungkol sa tinatawag nilang last call. Ayon sa mga kwento, tuwing 12:00 ng hating gabi, ay may isang partikular na linya na tumatawag mula sa isang hindi matukoy na numero. Ang kakaiba rito, walang sino mang agent ang gustong sumagot dahil ang bawat makipag-usap sa caller na ito ay hindi na pumapasok kinabukasan. Mas nakakakilabot dahil tila nabubura rin sila sa sistema ng kumpanya na para bang hindi kailanman nag-apply o nagtrabaho doon. Isang gabi, habang nag-aayos ng gamit si Agent Kim na 23 taong gulang, napansin ni Trisha ang labis na panginginig ng mga kamay nito. Biglang tumunog ang telepono sa cubicle ni Kim at ang screen ng computer ay nagpakita ng sunod-sunod na pulang code na hindi pamilyar. Pilit na pinigilan ni Trisha si Kim na isagot ang tawag, ngunit tila may kakaibang puwersa na humila sa kamay ng batang agent upang itaas ang headset. Marahan nitong idinikit sa kanyang tainga ang aparato habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Mula sa headset ay narinig ang boses ng isang American caller. Ngunit ang tonong gamit nito ay masyadong mababa, garalgal at may kasamang kakaibang static sa background. Hindi nakapagsalita si Kim habang nakikinig sa mahabang litanya ng banyaga na tila nagmumula sa ilalim ng lupa ang bawat kataga. Nakita ni Trisha ang unti-unting pagbaba ng temperatura sa paligid habang ang anino sa cubicle sa likod nila ay tila humahaba at gumagalaw. Matapos ang eksaktong 1 minuto, biglang namatay ang linya at si Kim ay napaupo na lamang sa kawalan. Kinabukasan, maagang pumasok si Trisha upang kamustahin ang kanyang kaibigan, ngunit laking gulat niya nang makitang walang laman ang cubicle nito. Nilapitan niya ang kanilang team leader na 34 na taong gulang upang itanong kung nasaan si Kim. Tumingin sa kanya ang team leader nang may pagtataka at sinabing walang agent na nagngangalang Kim sa kanilang koponan. Hinanap ni Trisha ang logbook at ang upuan nito
Ngunit ang nakalagay doon ay pangalan ng ibang tao na matagal nang nagbitiw sa trabaho. Hindi mapakali si Trisha, kaya naman nagtungo siya sa tanggapan ng Human Resources upang kausapin ang kanilang HR manager na 40 taong gulang na. Hiningi niya ang profile ni Kim, ngunit matapos tingnan ang database ay umiling ang manager at sinabing walang record ng ganoong empleyado. Sinubukan ni Trisha na ipilit ang mga alaala ng nagdaang gabi, ngunit ang HR ay tumingin lamang sa kanya ng may pag-aalala. Sinabihan siya nito na baka dulot lamang ng matinding puyat at stress sa trabaho ang kanyang mga nakikita. Dahil sa matinding pagdududa, nilapitan naman niya si Agent Paul na 31 taong gulang at matagal na sa kumpanya upang magtanong. Ngunit maging si Paul ay kumunot ang noo at sinabing mag-isa lang si Trisha sa hilera ng mga cubicle kagabi. Pakiramdam ni Trisha ay unti-unti na siyang nababaliw dahil ang lahat ng katibayan ng pag-iral ni Kim ay naglaho na parang bula. Ang tanging natitira na lamang ay ang malamig na pakiramdam sa kanyang balat tuwing maaalala ang pulang numero sa screen. Sa pagtatapos ng kanyang shift, napansin ni Trisha ang matandang security guard na 60 taong gulang na nakatayo malapit sa elevator ng floor 9. Nilapitan niya ito at lihim na nagtanong tungkol sa mga nawawalang tao tuwing 12:00 ng hating gabi. Tumingin sa paligid ang matanda, huminga ng malalim at bumulong na huwag na niyang alamin ang mga bagay na hindi para sa kanya. Ang babalang iyon ay lalong nagpasingas sa hinala ni Trisha na may malaking lihim na itinago ang palapag na iyon. Lumipas ang ilang araw at ang takot sa floor 9 ay lalong naging lantad para kay Trisha kahit na patuloy ang normal na operasyon. Upang makahanap ng sagot, nagpasya siyang kausapin ng isang IT staff na 28 taong gulang na namamahala sa mga network cable. Nagkunwari siyang may glitches sa kanyang computer upang makapasok sa pinakaloob ng kanilang technical department. Doon ay tinanong niya ang staff tungkol sa mga tawag na hindi na itatala sa pangkalahatang system log ng kumpanya tuwing sumasapit ang hating gabi. Napahinto ang IT staff sa pagpindot sa keyboard at lumingon kay Trisha ng may seryosong mukha na tila nag-iingat sa mga salita. Inamin nito na may isang lumang server room sa dulo ng pasilyo na hindi konektado sa modernong infrastruktura ng call center. Ang server room na iyon ay nananatiling nakalock at tanging ang mga matataas na opisyal lamang ang may susi. Ayon sa IT staff, may mga kakaibang data packets na pumapasok doon gabi-gabi na hindi nila maipaliwanag. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay abala sa kani-kanilang mga kliyente, dahan-dahang naglakad si Trisha patungo sa madilim na dulo ng palapag. Naabutan niya roon ang isang janitress na 40 taon at 9 na gulang na abala sa pagpapakintab ng sahig gamit ang lumang floor polisher. Napansin ni Trisha na umiiwas ang janitress na tumingin sa direksyon ng lumang server room habang panay ang krus sa kanyang dibdib.
Lumapit si Trisha at nagtanong kung may napapansin ba itong kakaiba sa bahaging iyon ng gusali. Tinigilan ng janitress ang kanyang ginagawa, pinatay ang makina at tumingin kay Trisha nang may mga matang puno ng matinding takot at pagod. Ikinuwento nito na tuwing naglilinis siya malapit sa pinto, ay nakakarinig siya ng mahihinang kalasgas ng mga kadena at bulong ng maraming tao. Idinagdag pa niya na ang sahig sa loob ay madalas magbasa ng malapot na likido na tila amoy kalawang at pormalin. Binalaan niya si Trisha na lumayo sa lugar na iyon dahil ang nakaraan ay hindi natutulog. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang namatay ang mga ilaw sa buong pasilyo at tanging ang emergency light na kulay pula ang natira. Ang tunog ng floor polisher ay napalitan ng isang mahabang buntong hininga na tila nagmula sa mismong ilalim ng mga sementadong pader. Nakita ni Trisha ang isang maitim na anino sa cubicle na pinakamalapit sa kanila na unti-unting tumatayo at humahaba. Ang janitress ay mabilis na kinuha ang kanyang mga kagamitan at nagmamadaling lumisan patungo sa mas maliwanag na bahagi. Naiwan si Trisha na mag-isa sa harap ng lumang pinto ng server room na gawa sa makapal at lumang bakal. Napansin niyang ang pinto ay may bahagyang awang kaya dahan-dahan niyang itinulak ito gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Ang hanging lumabas mula sa loob ay napakalamig at may dalang amoy ng nabububok na laman at lumang papel. Gamit ang flashlight ng kanyang cellphone, pumasok si Trisha sa loob ng silid na puno ng mga abandonadong kagamitan. Sa loob, sa halip na mga modernong rack ng server, nakakita siya ng mga lumang aparador na kahoy na naglalaman ng mga dokumentong may mantsa ng dugo. Nang buksan niya ang isang lumang folder, nakita niya ang mga blueprint ng gusali bago ito naging isang call center office. Ang orihinal na pangalan ng lugar ay hindi isang corporate building, kundi isang malaking pasilidad noong panahon ng digmaan sa Tacloban. Ang floor 9 ay nakatala bilang isang malaking morgue kung saan dinala ang daan-daang biktima. Habang binabasa ang mga lumang kasulatan, narinig ni Trisha ang tunog ng isang mekanikal na telepono na umiikot ang dial sa dilim. Lumingon siya at nakita ang isang lumang itim na telepono sa ibabaw ng isang kalawanging lamesa na umiilaw ang pulang bombilya. Ang anino sa cubicle sa labas ay tila sumunod sa kanya at ngayon ay nakatayo na sa may pintuan. Ang oras sa kanyang cellphone ay eksaktong nagpakita ng 12:00 ng hating gabi habang ang telepono ay nagsimulang mag-ring. Ang bawat tunog ng lumang telepono ay tila nanginginig sa buong katawan ni Trisha habang nakatayo siya sa loob ng malamig na silid. Alam niyang ito ang tawag na nagpapalaho sa mga agents, ngunit may kung anong lakas na nagpako sa kanyang mga paa. Mula sa labas, narinig niya ang boses ng kanyang team leader na sumisigaw at hinahanap siya para sa susunod na cue. Pilit na lumingon si Trisha, ngunit ang pinto ng server room ay biglang sumara nang napakalakas at nawalan siya ng liwanag. Sa loob ng kadiliman, ang pulang ilaw ng telepono
ay lalong nagningning at ang boses ng American caller ay narinig kahit hindi nakataas ang handset. Ang boses ay nagmamakaawa, sumisigaw sa sakit, at humihingi ng tulong para sa mga kaluluwang hindi makatawid sa kabilang buhay. Napansin ni Trisha na ang mga pader ng server room ay nagsimulang magbago. Ang mga semento ay napalitan ng mga lumang tile na may mga bakas ng lumang operasyon. Ang anino sa cubicle ay tuluyan ng pumasok at lumapit sa kanyang kinalalagyan. Naramdaman ni Trisha ang isang malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat na naging sanhi ng kanyang biglang napasigaw sa matinding takot. Nang iharap niya ang kanyang flashlight, nakita niya si Agent Paul na nakatayo ngunit ang mga mata nito ay purong itim. Sinabi ni Paul sa kanya na huli na ang lahat at hindi na sila makakaalis sa palapag na ito dahil napili na sila. Ang buong katawan ni Paul ay unti-unting naging anino habang ang kanyang boses ay naging katulad ng sa banyaga. Nagmadaling tumakbo si Trisha patungo sa pinto at buong lakas na kinalampag ito habang sumisigaw ng saklolo sa mga kasamahan sa labas. Ngunit sa labas, ang mga agents ay patuloy lamang sa kanilang mga calls na tila walang naririnig na anumang ingay mula sa dulo. Lumapit ang HR manager sa pasilyo, ngunit dumaan lamang ito na parang walang tao sa lumang server room. Napagtanto ni Trisha na ang silid na yon ay nasa ibang dimensyon na ng oras at espasyo. Bumalik si Trisha sa tapat ng telepono at sa pagkakataong ito ay napilitan siyang hawakan ang headset upang matapos na ang labis na pahirap. Nang idikit niya ito sa kanyang tainga, naramdaman niya ang pagdaloy ng napakalamig na kuryente na nagpatigas sa kanyang mga kalamnan. Ang boses ng banyaga ay nagsabi ng mga pangalan ng mga taong namatay sa lugar na iyon noong panahon ng digmaan. Bawat pangalan ay tila may kasamang hatol ng paglimot para sa sinumang makarinig ng mga ito. Sa labas ng silid, ang security guard ay napatingin sa pinto ng server room at napabuntong hininga habang hinahawakan ang kanyang rosaryo sa bulsa. Alam ng matanda na may isa na namang biktima ang kinuha ng lumang morgue upang mapunan ang kulang na bilang. Ang janitress naman ay patuloy sa paglilinis habang umiiyak ng tahimik dahil alam niyang wala siyang magagawa upang iligtas ang mga kabataan. Ang buong floor 9 ay tila isang malaking bitag na patuloy na kumakain ng mga buhay na kaluluwa. Nang muling magbukas ang pinto ng server room, lumabas si Trisha na may tulalang mukha at dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang sariling cubicle. Ang kanyang mga mata ay wala ng buhay at ang kanyang balat ay naging kasing puti ng isang bangkay na nakatago sa yelo. Naupo siya sa kanyang upuan at isinuot ang modernong headset habang ang screen ng kanyang computer ay nagdidilim. Ang mga kasamahan niya sa paligid ay hindi siya pinapansin na parabang isa na lamang siyang hangin. Ang team leader ay naglakad sa hilera at napansin ang malamig na hangin sa tapat ng cubicle ni Trisha. Ngunit nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Para sa kanila,
Ang upuan na iyon ay bakante at walang sino mang Trisha ang nagtatrabaho sa kanilang kumpanya sa gabing iyon. Ang anino sa cubicle sa likod ay dahan-dahang bumaba at naging bahagi na ng sahig ng palapag. Ang proseso ng pagbura sa kanyang pagkakakilanlan sa mundong ibabaw ay tuluyan ng nagsimula at mabilis na natapos. Kinabukasan, ang lungsod ng Cagayan de Oro naman ang naging saksi sa kakaibang pangyayari nang ang isang bagong lipat na ahensya ay magbukas ng sangay. Ang mga dokumento ng Floor 9 mula sa nakaraang kumpanya ay mahiwagang nailipat sa bagong lokasyon na ito nang walang nakakapansin sa mga management. Isang bagong set ng mga empleyado ang pumasok upang magtrabaho sa gabi. Walang kamuwang-muwang sa madilim na kasaysayan. Ang lumang server room ay naroon pa rin, nakatago sa likod ng mga modernong glass wall at panel. Si Trisha, na ngayon ay gumagala bilang isang ligaw na kaluluwa sa pagitan ng dalawang mundo, ay nakikita ang lahat ngunit hindi makapagsalita. Nakikita niya ang IT staff na bago na nag-aayos ng mga linya ng telepono na konektado pa rin sa lumang network. Sinubukan niyang hawakan ang balikat ng bagong staff upang bigyan ito ng babala. Ngunit ang kanyang kamay ay lumalagos lamang sa katawan nito. Ang tanging nagagawa niya ay ang mag-iwan ng malamig na simoy ng hangin sa paligid. Dumating ang oras ng hatinggabi at ang pamilyar na tunog ng mekanikal na pagring ay muling narinig sa buong sulok ng bagong palapag. Isang bagong agent ang napatingin sa kanyang monitor na nagpakita ng parehong pulang code na nakita ni Kim noon. Ang anino sa cubicle ay muling nabuo mula sa sulok ng pader. Handang kumuha na naman ng bagong biktima para sa morgue. Alam ni Trisha na kung hindi mapuputol ang linyang ito, walang matitira sa mga tao sa palapag. Sa kanyang desperasyon, nagtungo si Trisha sa silid ng HR kung saan nakita niya ang mga lumang file na itinatago sa ilalim ng cabinet. Gamit ang kanyang natitirang lakas bilang multo, pinatumba niya ang isang tumpok ng mga folder upang makuha ang pansin ng HR. Nang mapansin ng HR manager ang mga nahulog na papel, nakita nito ang isang lumang litrato ng mga nurse at sundalo noong 1945. Sa likod ng litrato ay nakasulat ang isang panalangin para sa mga namatay na hindi nailibing ng maayos. Naunawaan ni Trisha na ang American Caller ay ang kaluluwa ng isang opisyal ng militar na nag-utos na iwanan ang mga sugatan sa morgue. Ang tawag na ginagawa nito gabi-gabi ay isang parusa at paghahanap ng mga makakasama sa kanyang walang hanggang pagdurusa sa dilim. Ang mga agents na nawawala ay nagiging mga kapalit na sundalo at pasyente sa multong ospital na binuo ng kanilang mga takot. Ang buong Floor 9 ay isang sumpa na hindi basta-basta mabubura ng modernong teknolohiya. Naglakad si Trisha patungo sa security guard na nakatalaga sa bagong gusali at nakita nitong pareho ang mukha ng matandang guwardiya mula sa Iloilo.
Napagtanto niya na ang gwardiya ay hindi rin isang buhay na tao, kundi ang bantay ng lagusan sa pagitan ng buhay at patay. Tumingin ang matanda sa direksyon ni Trisha at marahang tumango na tila kinikilala ang kanyang presensya sa unang pagkakataon. Sinabi ng matanda sa kanyang isip na ang tanging paraan ay ang harapin ang mismong caller. Bumalik si Trisha sa lumang server room na ngayon ay nagliliwanag na ng purong pulang enerhiya na nagmumula sa sahig. Nakita niya ang kanyang sariling katawan na nakaupo pa rin sa tapat ng telepono. Hawak ang headset na tila natutulog lang. Ang anino sa cubicle ay nakatayo sa kanyang likod. Dahan-dahang nilalamon ang kanyang natitirang liwanag upang maging ganap na itim. Nag-ipon ng lakas si Trisha upang pumasok muli sa kanyang pisikal na katawan para sa huling pagkakataon. Nang magtagpo ang kanyang espiritu at katawan, nagmulat ang kanyang mga mata na puno ng dugong umaagos mula sa kanyang mga luha. Hinawakan niya ng mahigpit ang headset at sumigaw sa linya gamit ang buong lakas ng kanyang kaluluwa upang tapusin ang sumpa. Ang boses ng American caller ay nagulat sa kanyang katapangan at ang buong server room ay nagsimulang gumuho sa ilalim ng matinding puwersa. Ang labanan sa pagitan ng buhay at ng sumpa ng nakaraan ay narating na ang rurok. Ang buong floor 9 ay nanginginig habang ang mga computer monitor ay sabay-sabay na sumasabog at naglalabas ng mga kislap ng kuryente. Ang mga agents at ang team leader ay nagtakbuhan patungo sa mga fire exit sa matinding takot dahil sa hindi maipaliwanag na lindol. Ngunit ang pinto ng lumang server room ay nanatiling nakasara. Inihihiwalay si Trisha sa nagkakagulong mundo sa labas ng palapag. Sa loob, ang anino sa cubicle ay nag-iba ng anyo at naging isang malaking mukha ng banyaga na puno ng uod at sugat. Tumingin si Trisha ng diretso sa nakakatakot na mukha at sinabing hindi na sila natatakot sa kanyang mga pananakot at linyang walang hantungan. Ang janitress na nasa labas ay lumuhod at nagsimulang magdasal ng malakas na nagbigay ng karagdagang lakas ng espiritu sa loob ng silid. Ang pulang ilaw ng telepono ay unti-unting nagbago at naging kulay asul na nagpapahiwatig ng pagkaubos ng madilim na enerhiya. Ang boses ng banyaga ay naging isang mahinang iyak ng isang sanggol bago ito tuluyang nawala. Nang tumigil ang pagyanig, ang buong palapag ay napuno ng makapal na usok at amoy ng nasunog na mga kable ng kuryente. Ang mga bumbero at pulis na dumating pagkalipas ng ilang oras ay walang nakitang sinumang tao sa loob ng server room kundi isang lumang telepono. Si Trisha ay tuluyan ng naglaho, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pangalan ay hindi nabura sa sistema, kundi naging isang permanenteng paalala. Ang kumpanya ay tuluyang isinara ang Floor 9 at ipinagbawal ang pagpasok doon magpakailanman. Gayunpaman, ang kwento ay may isang matinding twist.
na hindi inaasahan ng sino mang nakaligtas sa gabing iyon ng lagim. Pagkalipas ng ilang buwan sa isang sikat na call center sa lungsod ng Davao, isang bagong agent ang nag-log-in para sa kanyang unang shift. Habang inaayos niya ang kanyang headset, nakita niya ang isang lumang folder sa kanyang desktop na may pangalang Trisha. Nang buksan niya ito, isang boses ng babaeng Pilipina ang narinig na nagsasabing, "Salamat sa pagsagot sa huling tawag." Ang aral ng kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang pag-unlad ng teknolohiya at ang modernong buhay ay hindi sapat upang tabunan ang mga kasalanan ng nakaraan. Ang mga lugar na itinayo sa ibabaw ng dugo at pagdurusa ay laging maghahanap ng katarungan, at ang bawat buhay na nawala ay may boses na hihiyaw. Huwag nating kalimutan ang kasaysayan dahil ang mga kaluluwang hindi nakatagpo ng kapayapaan ay patuloy na kakatok sa ating mga pintuan. Ang kasakiman sa salapi at mabilis na buhay ay madalas na nagiging mitya ng ating sariling kapahamakan sa dilim. At diyan na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi. Ang kwento ni Trisha at ang misteryo ng Floor 9 ay isang patunay na ang bawat sulok ng ating bansa ay may mga kwentong nakatago na naghihintay lamang ng tamang oras upang magparamdam. Tiyakin ninyong nakasara ng maayos ang inyong mga bintana at pintuan bago kayo matulog. At kung sakaling tumunog ang inyong telepono sa kalalaimang gabi, mag-isip muna bago ito sagutin. Maraming salamat sa mga kagabi ng lagim na nakinig at sumama sa paglalakbay ng ating kwento ngayong gabi. Sana ay naging sapat ang kilabot na hatid nito upang samahan kayo sa inyong pagpuyat at pagpapahinga. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Gabi ng Lagim at pindutin ang bell icon upang lagi kayong maging updated sa mga bagong upload na kwentong tiyak na magpapatayo ng inyong mga balahibo. Mag-iwan din kayo ng komento kung anong bahagi ang pinakakinatakutan ninyo at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan upang maranasan din nila ang tunay na lagim. Hanggang sa susunod nating gabi ng saksakan ng kilabot, mag-ingat kayo at magandang gabi sa inyong lahat.